Inyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na misa, humayo kayo mapayapa, umibig at maglingkod kay Kristo. Sandali lang, Totoy. May pera ka ba? Ito. Tingnan ito, ha? Okay ka. Gulang mo naman, portit nakakahami ka na. Ayaw ka na. Inutusan lang ang tatay ko, baka pagalitan pa ako nun eh. Ano lang ang balato niyo? Pagbilang nahanap ng sardinas na maliit, saka isang gin na malaki yung 4 kanto. Ano? Gusto na naman. Hindi ba, meron akong pera, buo. Wala ka. Wala akong sukli. Akin na. May sukli ako dyan. O, paano? Babawasan ko na lang ang utang tatay mo. Napakalaki na eh. Sige ho, kayo na akong bahala. Ikaw, Totoy, wala kang kadala-dala. Palaging binibili alak ang tatay mo. Pero pag nalalasing, ikaw ang napeperhisyo. Di bali na ho, Aling Norma. Yun lang naman po libangan ng tatay ko eh, ang pag-inom. Kawa-awa naman po siya. Ikaw na nga ang bahala, bata ka. Sige, Aling Norma, alis na ako. O, sige. Walang iyak, ha? Kanina pa kita iniintay. Ba't ngayon ka lang? Tay, bakit niyo po ako sinaktan? May dala pa naman po pasalubong para sa inyo eh. Bakit niyo po ako sinaktan? Muungal ka pa, no? Ha? Nagre-reklamo ka ng demonyo kami. Tumay ka na, no? Gusto mo nang maluwag, ha? Halika! Walang iyak ka. Muungal ka na, no? Muungal ka na. Nagre-reklamo ka na. Dadalhan mo lamang ko na.
Ba't mag-hayop ka? Ha? Ha? Demonyo ka? Ay! Kawawa naman si Totoy. Binubugbog na naman ni Tasyo. Ngayon, magkakanda ka na. Magkakanda ka ng bata ka. Anong mama? Marunong ka na hiningi ng tawad, ano, ha? Ha? Sige! Lawan! Sasangka ka, ha? Demonyo ka, ha? Sasangka ka! Awa na po kayo. Tay. Tay, maawa na. Magkakanda ka na! Ha? Opo. Tay, maawa na kayo sa akin. Sige! Tay, Ano? thank you. Ako po yung jeep. Kukunin ko na po. Sige! Dali mo sa mesa! Tatay! Tatay na ba? Ang tagal ba? Dito mo yan. Dali mo! Tay, mahal kita, Tay. 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 Kiko, bakit dito tayo hindi? Bakit ba siya hindi umibig? Sigilulpisin ng tatay niya. Kawawa naman, ano? Ano naman? Tay, handa na po ang almusal niyo. Ay, masarap po ulam natin yan, itlog. Alis dyan, nakahalang ng nakahalang eh. Kuha ko yung inumin, Tay. Tatay! Tatay! Tay, ito na po ang inumin niyo. Halika, halika. Ito kanin, bakit balot ka? Ha? Ito po bago po ang bigas natin ngayon. Nagdadahil ang peso. Alam ko na nagmamadali ka para makapunta ka doon sa simbahan. Gusto mo rin bakit? Dito ka sa pambahay, ha? Para mapakinabangan kita. Ayoko na punta ka ng punta ron. Hindi ka naman susunod doon, ha? Binibigyan naman po ako kahit paminsan-minsan. Oo, binibigyan ka. Pero madalang pa sa patak ng prosima. Demonyong ito, lahat ng katira gusto pang gawin. O ito, tandaan mo. Mula ngayon, ang lahat ng gusto ko masusunod, ha? Dito ka sa bahay, wala ka ni sa test. Wala kong sumisiyong bibigyan sa akin, ha? Ha? Dito ka. Ayan. Tignan mo kung makakain na yung pagkain niya. Sige, Totoy. Kainin mo. Huwag kang gainan! Tay! O, patayin kita. Sige, kain! Boy! Kain mo! Iklog na walang asin! Huwag kang giya! Ayaw ko naman kasi kahit na kami ng ngigli.
Totoy, maliwanag ako! Sige! Napapansin mo ba yan si Totoy? Kawawa naman bata yan, oo. Oo, at may pasana naman sa mukha. Talaga yan si Tasyo. Napakalupit sa anak. Ba, hindi naman tumitigil yung batang yan, ah. Nagtatrabaho sa buong araw. Eh, paano? Yung ama naman, wala naman tigil sa kaiinom. Kaya yan nangyayari sa bata. Puro bugbog. Alam mo, Aling Gundeng, darating ang araw na yan si Totoy ay maglalaya. Hindi naman siguro. Ano umalay mo? Kung nahihirapan na ba yung bata sa kagugulpi ng ama eh, di lalayas? Aring! 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 Ano ba tayo, Aring? Hihirapan akong Aring. Napakahirap mo rin. Talaga, wala ka rin. Pero, anak mo may kasalanan pa rin. Hindi dahil sa panganganap mo sa kanya. Eh, hindi ka mamamatay. Kahit marinig ko pa, hindi pa yung batang yan. Maring, kahit na 10 katulad niyang batang yan, hindi kita pagpapalit, Maring. Talaga nahihirapan ako. Hindi na ako makatiis. Yung bata yan may kasalanan ng lahat eh. Maring, bumalik ka sa akin. Talagang hindi ko na tayo. Tay? Tay? Ukit na tayo. Pagod ka na eh. Ukit na tayo, Tay. Bata, kapitiran ako. Tay, Ikaw may kasalanan ng lahat. Ikaw ang pumatay sa ibinat. Tama ko! Tay! Tay! Ano tayo, Tay? Lasing ka na eh. Layo. Layuan mo Lasing ako. ka na, Tay. Huwag mo akong pakialaman. Tay! 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 Ukit na tayo, Tay. Maawa ka na, Tay. Matulog na tayo. Baka magkasakit ka pa, Tay. Tay! Ayan na yung demonyo. Ano tinitingin ninyo, ha? Isang tsakot na mga chismoso. Wala na kayong binabantayan kundi ang gawain ng kapitbahay nyo. Katimonyo, magsiwi kayo! Totoy, hindi ko narinig ang kanyang boses.
Totoy? 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 Saan kaya naroon yung batang to? Sus Mariaset, ano nangyari sa'yo, bata ka? Oh, magang-maga ang mukha mo. Masyado naman ang pagkakabugbog sa'yo. Palibasay, walang ginawa yung ama mo. Hindi inom. Maglasing. Aba, huwag ka ganyan ang ganyan eh. Hindi tatagal ang buhay mo. Kung ako sa'yo, Totoy, lalayasan ko na yung ama mo. Aba, lahat ata ng taga rito galit na sa kanya eh. Hindi ko po magagawa sa tatay ko yun. Ang totoo, naaawa pa ho ako sa kanya. Dahil ganyan ang buhay niya. Ano? Naawa ka ba sa tatay mo? Oo. Kasi ho, sabi ho ng tatay ko, nung ipinanganak daw ako, namatay naman ang nanay ko. Kaya akong kanya sinisisi. Kaya lagi niya akong ginugulpi. Oh, ba't naman ikaw ang sinisisi sa pagkamatay ng nanay mo? Ewan ko ho. Sinasabi lang naman po sa akin yung tatay ko yung paglasing siya. Oo naman, Totoy, oh. Pinagtatanggol pa yung tatay mo. Kaya yan, puro bugbog at gulpi inaabot mo. Ayan na, Mr. Totoy, oh. Pato, ano? Saan? Legal na naman ang bibili niyan. Ba't pa mo ipagpustahan? Alam naman natin yung bisyo ng tatay niya. Sige na. Aling naman na pagbilan nga ng 4 kwartos. Taraw nyo. Ba, Totoy, ang haba-haba na ang listahan ng tatay mo. Baka hindi na makabayad yan. Yan ako bilig yung mandasyo, eh. Hindi na takot mangutang. Biro mo, basta alas, sabak. Ang tagal-tagal na umiinom, eh. Hindi ngayon, malakas pa. Malakas pa manggulpi. Di ba, Totoy? Wala kang pakialam! Matapang ka sumagot, ha? Kamukha ka ng tatay mo. Malakas ang loob sumagot, ha? Mahina naman tuod. Makaamoy lang ang tapo ng alak, eh. Lasing na, eh. Di ba? Eh ano, ikaw naman laki-laki ng katawan mo. Ang nanakaw ko lang ng baboy. Lokong bata ito, ah. Bakit di ba totoo? Di ba ikaw nagnakaw ng baboy ni Aling Panchang? Binigyan mo ng tinapay na binabot sa Ginebra? Tigilan mo yung bibig mo, ha? Ba't ako titigil? Ikaw nakumpisa, ikaw tumigil! Lokong bata ito, ha? Talo! Sige! Magsumbong ka sa tatay mo na sa inyo! Tara, natilo natin. Anastasio! Pare, bakit? Totoy, nasa tindahan, nakapatay. Ano ba nangyari sa bata ka, ha? Bigla na, demonyo ko, masyado kong kasagulero. Walang bagay pala naman, eh. Halika, kamay! Pasok! Pasok! Kung walang iyak ka, wala ka nang iyak sa bahay na ito kung di ka buwisitan. Paano kung tumahan ng tao? Mayroon ko bang kwartang dadasasin sa sundo, ha? Parang pinagtatanggol ko lang naman po kayo ah. Pinagtatanggol, ha? Tumayo kang bata ka. Hoy, hindi ko kailangan ng pagtatanggol mo. Ano ba tingin mo sa akin? Lampa! Hanggat hindi mo nakakaya ang kabang ito, hindi ko kailangan ng pagtatanggol mo! Abang mo lang yan to. Sumasalag na, no? Pumasalag ka na, no, ha? Tignan kung kaya mo ito. Tasyo, talagang hindi natitigil ng paggusto sa kanyang anak. Kawawa naman sa Totoy. Ito, tandaan mong bata ka. Kapag nagdimanda ang tao yun, papatayin kita! Papatayin kita! Sige, tay. Patayin niyo ako. Patayin niyo ako. Di ba yun ang gusto niyo mangyari? Di ba? Di ba yun ang gusto niyo? Yan ang gusto ko. At wala makapipigil sa akin kahit na sino. Tay, alam niyo naman masama sa inyong alak. Bakit patuloy pa rin kayo sa pag-inom? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam! Tumasama sa akin ang alak ko, hindi! Tay,
Binabawalan ba ako, ha? Ginagalang ko kayo, Tay, pero kung hindi kayo titigil, maaaring may mangyari sa inyo. Pumapalag ka ng tao, ano, ha? Matigas na ang buto mo. Hinahamlong ba ako? O tinatakot ba ako? Hindi niyo ako naintindihan ni Tay. Naintindihan kita, ayos ka! Siguro kaya mo na ito, no, ha? Pero, subukan natin. Sige! Laban! Para! Sige! Totoy! Masigas ka na ba? Demonyo ka! Patayin kita sa gulpe! Hanggang ngayon ba naman ganyan pa rin ang mga pangyayari? Demonyo ka! Lumabag ka! Patayin kita sa gulpe! Hayop ka! Patayin kita! Bitawan mo ako! Totoy! Bitawan mo ako! Ito, tandaan mo, hayop ka. Kapag ka ako'y natalo mo na, sa anumang klase ng laban, pwede mo na akong pagbawalan. Kasama! Hoy! Naglupo! Hoy! Nagkakasinadahan tayo ngayon. Ano ba? Isang ng 4 kantos. Bilisan lang yun. Ano kabista? Mukhang nag-umpisa na kayo kanina pa. Ba? Ito, tama namin eh. Tama. Aling Norma, yung isang 4 kantos na hiningi ko. Naubos na ho, Mantasyo Baon niyo sabihin daw, boss. Kahapon kita-kita ko, pumarada ang truck dito, nagpababa kayo ng 2 karton. Isa lang naman hinihingi ko sa inyo. Pakabayaran naman, huwag kayo mag-alala. Naubos na nga ako kahapon dahil mabili ho. Kaya naubos na. Siya nga naman, paring Tasyo. Halika na, kala paring Balay. May palitso siya ngayon. Oo nga, total, maaga pa. Doon na tayo mag-inom, ha? Sige na, paring Tasyo. Sandali lang. Nakakahalata ako, ha? Siguro pinagsabihan ni Totoy, no? Hindi. Mag-inuman tayo. O, ikaw, Norma. Magbibigay ka ba ng alak o hindi? O gusto mo ba sa akin ko itong tindahan mo? Ha? Oo, Mantasyo. Dali mo, bigyan mo kami kung ganon. Oo. Ang bote lang hinihingi sa'yo, eh. Ito na ho. Ito mo! Tay, huwag na kayong uminom. Ano ba naman, Totoy? Kani-kanina lang, hindi bang kita ron. Ngayon naririto ka na naman. Ano ba talaga gusto mo palapasin, ha? Ipakita sa mga kaibigan ko na kaya mo ako? Kaya mo akong pagbawalan ng minom ng alak? Ito, tandaan mo, kahit ka. Habang ako'y nakatatayo sa sarili kong paa, walang sino pa man makapagbabawal sa akin ng minom ng alak. Kahit na ikaw, o si Satanas. Kayo lang inaalala ko, Tay. Baka kung mapano kayo, madalas na naman ang pag-inom niyo. Ito na, kahuli-huli ng sandaling makikialam sa akin. Maniwala ba ako? Ha? Papatayin kita sa kahit pa, mamay tayo. Papatayin kita sa kahit pa. Nakinig kita sa kahit pa. Tay, na tayo mag-away.
Tagayan mo pa ako. Hindi ko bang makapagtanong? Saan ho rito nakatira si Beloy Santos? Beloy Santos. Tos. Ay, doon! Sa looban doon! Bahay na may pintura. Salamat at. Bagong mukha. Naligaw sa Pook Paraiso. Ba't ang hinahanap? Si Lelong Beloy Santos. Baka kamag-anak galing sa probinsya. Ay! Bago yan dito, no? Pogi! Gandang lalaki. Anak! Huwag kang malembong. Pong. Boy. Saan nakatira rito si Beloy Santos? Ah! Lelong Beloy ko! Halika, kasamahan ko kayo. Yan ha. Sige na, tuloy na ho kayo. Beloy? Si Beloy? Sino yun? Si Totoyo. Pamangkin ninyo. Anak ko nung kapatid niyong Stasyo. Totoy! Halika na. Tuloy ka. Tuloy ka pa. Bahala ka na sa ayos ng bahay, ano? At si Beloy, may dala ako rito, mga ilang manok. Konting gulay. Pagdamutan niyo na ako. Malaking bagay na yun, Totoy. Maraming salamat sa iyo, no? Kamusta naman ho kayo? Eto, patanda na lang ng patanda. Palabo ng palabo, mata araw-araw. Papahagyan na lang makakita. Halika, magkape ka. Mabu ka, Totoy. Ito po na ho, si Beloy. Chong. Siguro naman ho napalitaan niyo na nangyari sa tatay. Kawawa namang Tasyo. Malangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pero, pakinanda ko naman. Para ka namin nakalaya. Hindi ba, Totoy? Masakit ang mawalan ng magulang, Chong. Lalo na kami ng tatay. Walang kasama kundi isa't isa. Totoy, parang hindi ko nalalaman kung anong parusa ang tinanggap mo sa kamay ng ama ko. Nakarating sa akin kalaman ng lahat na yan. Ang kanyang paglalasing, kanyang kalupitan. Inaasahan ko lang yung patay na siya. Mapapatawad mo ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Wala ako kung dapat ipagpatawad. Dahil alam ko ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. At ano man ang gawin ng isang ama sa kanyang anak. Ang anak ay walang karapatang magpatawad. Ang kanyang tungkol ay ang umunawa. Talagang napakabait mong anak, Totoy. Sana'y akong naging ama mo. Pero bakit pa naman yan ang pag-uusapan natin? Ang mahalagay, narito ka na. Madali ka magkakatrabaho rito. Naipakiusap na kita sa isang kumpare. Maraming salamat, Otyong. Lelong Beloy! Lelong Beloy! Sino yun, ah? Samaho nga ako, Totoy. Baka po ang napapano ni Estino, eh. Lelong Beloy! Lelong Beloy! Lelong Beloy! Lahat yan! Hayop ka talaga, Marcela! Ba't ang musmus pinapatulan mo? Ayaw mo mulping ito! E pamangkin ko naman! Hindi yan ang usapan natin. Ibinigay mo sa akin yung bata at sabi mo hindi mo pakikialman. Bakit? May pirmahan ba tayo? Estino,
Hala, hindi ka rito. Sige, lumapit ka sa matandang bulag na yan. Pare, huwag naman. Bata yan eh. Bakit? Ba't ka ba nakikialam dito? Kawawa naman yung bata eh. Naawa ka! Di pagtanggol mo! Kaya! Kaya pare, Ha? Lalaban ah? Baka hindi mo ako kilala. Ha? Ha? Roger! 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 Tawag ka lang ba? Importante raw. Salamat ka, tinawag ako ni Boss kung hindi. Hindi ka ba ikaw yung dibdib mo? Totoy, mag-iingat ka. Tarantado yan si Marcial. Hindi ka niyan titigilan hanggang hindi ka nasasaktan. Nagmana yan sa Texas. Esyo! Ang husay ang milag ng taong yon. Magaling! Magaling! Leng. Saka parang boksidor kung dumali. Patay, gandang lalaki. Malembong, bong. Eh, di ganun. Palala ng paglabo ng aking mata. Kaya ako nga kinuha ito si Tinoy at nang para bang may umakay sa akin. Paglaon eh. Ayaw nang bumalik ng bata kay Marcia. Eh, paano? Masyado malapit ang sumarsal ko. Hindi mo na. Kaya, huwag mo kalilimutan, sinasabi ko sa'yo, Tutoy. Mag-iingat ka. Masamang kaaway ang Marcia na yan. Lelong Beloy, Ayan. maaari ho ba ako manood? Bakit? Meron ba ngayon? Meron ho. Pareho raw magagaling ang maglalaban. Anong laban, Tinoy? Sabong. May sabong ba kung gabi? Oo, Kuya Totoy. Gusto mo sumama ka para makita mo. Lokong bata ito. Gusto mo'y sumama ka at na makita mo kung ano kanya sinasabi. Yan ang kinalulukuhan dito. May laban si Simas. Kuya Totoy, mag-uumpisa na. Diretso mo ang kalikito. Mga kasama, uumpisahan ang labanan. Ang maglalaban ngayong gabi ay si Team. Ang mga kalaban ay si Puti. Maaari na kayo magpustahan, ha? Yung pinagpiling ko sa'yo, ha? Mahina ko tayo ganyan. Kaya mo yan, tempo lang. Hindi ba inuhuli yan? Siguro kikita ng polis. Ang magiging hudyat ng labanan ay ang busina. Tensyo!
ang pamangkin ni Lelong Beloy, Loy. Nakita ko nang awayin ka ni Marcial. Ang galing mong salag, ang galing mong umilag. Pero ikaw hindi ka marunong umilag. Bakit hindi ka lumaban? Ban. Wala naman ho kami dapat pagawayan. Hindi lang ho kami nagkaunawaan. Sinusunto ko na, wala ka pang nagawa. Wow. Personal ako, tipo mo. Gusto mo ako nakahawak sa'yo at hahanap kita ng laban. Anong laban? Katulad nung nakita mo kagabi. Sayang ka na naman ni Tay. Uy, tinatanong ko lang naman kung gusto niya. Oo nga naman, Rodora. Tinatanong lang ng tatay mo kung gusto niya. Masok pa naman si Segunda. Oh, no. Hindi ako maaari dyan. Bala ko. Sayang, ang laki-laki pa naman nakikitain mo doon. Talagang hindi ako upad yan. Oo, huwag mo nang pilitin, Desyo. Maganda nga lang ang katawan. Baka walang pusong panlaban. Katawang ampaw, paw. Yan din ang tingin ko eh. Parang may daga sa dibdib. Anong tumigil nga kayong dalawa dyan? Ayaw lang pumayag ng isa kung ano na nang pinagsasabi nyo. Ang totoo, hindi ko malaman kung bakit gusto nyo gawing sasabunging manok ang tao. Itong tandaan nyo. Huwag kayo magpapalata na tayo magkakasama. Paglapit nyo sa tindahan, suray-suray. Para mangalasing kayo. At gumawa kayo ng gulo. Kung sakali meron makialam, anong gagawin namin, Pakito? Mas magaling. Lalaking gulo. Gulpihin nyo yung makikialam. Pagdating ko, ako naman ang gugulpi sa inyo. Gandahan lang nyo ang sadsad, ha? Ang tiwarik. At tinamaan ko kayo, bagsak, may pagulong-gulong. Ano naman ba ito naisipan mo? Bakit nga ba? Dahilan nga kay Rodora, eh. Kapag ginulpi ko kayo ron, bibilib sa akin si Rodora. At hahanga sa akin si Mang Calixto. Sa ganun, mapapalapit ako sa kanila. Sige na, lakad kayo. Gandaan nyo, ha? Huwag kayo magpapalata, ha? Basta't ako ng bahalang tumiming. Sa bagay, tama rin naman ang trabaho mo sa vulcanizing. Masipag ka lang, magpapatsi-patsi ng goma. Kikita ka na rin. Kung inaasahan mong kikita ka rito ng mas malaki, kalimutan mo na. Bakit na pati trabaho ng tao pinakikailaman nyo? Ito yun ang gusto niya eh. Diba? Hindi naman kami nakikialam ba? Oo, kaya yan! Hindi mo ko isang G. Dali. Ano ba, bibili ka lang na dyan. Ipo-ipo ka ba? Hoy! Ang G na bibili! Ang hipo, hindi. Bakit? Hipo lang. Ano masama? Ano masama? Bibili ka lang ng G, baka please. Sino ko ba? Bakit ka na? Pagkagalap? Ako naman niya. Bastos ka. Salita ang kasama ko, ewan mo? Huwag ako nagsasalita. Huwag ako may mali. Narinig mo? Ha? Anong kat? Ay, ha? Puporma, ha? Ha? Ano ngayon? Walang pusong panlaban, ha? May daga at dibdib. At ampaw, ha? Paw. Sobra yata ang paniwala mo sa tao. Talaga hong napakagaling. Dahil, nang abutan ko ang tatlong ito, may mga nakatiwarik na. Nakita mo kung paano kumilos. Hindi nga ho. Pero ayon na rin sa kanila. Napakabilis At napakalakas ang kamao. Yan ang sasabihin na upang huwag silang mapanda. Pero baka makilala natin ang taong ito. Tamo kung lamang ang gumulpi sa kanila. Siguro naman eh, kilala nyo na ang tatlong unggoy na yan eh. Ang lalaki ng katawan. Pero isang tao lang ang nagpabagtak sa kanila. Kilala ko ng mga unggoy ng to.
marunong sumunod sa mga utos. Taong marunong umata, marunong sumugod. Bukod pa dyan, merong lakas at tingin. Ay, hindi yan ba yung sabihin? Oo, sa akin naman, baka ka ako makakatulong lang. Dahil napakahirap pumanap ngayon ng taong panlaban. Bueno, kung talagang naniniwala ka sa tao, subukan natin. Pero dapat kong makilalang personal. Dapat kong malaman kung meron siyang potensyal na panglaban. Kung siya ay ang tunay na gladiator. Oo, kung gusto nyo, subukan natin doon sa bata nyo kay Mong. Para makita naman ninyo ang galing ng taong sinasabi ko. Tawag si Mong. Oo. Alas 12 na. Kaya muna tayo. Sige, kanina pa nga ako nagutom eh. Toy, kaya muna tayo, Toy. Sige, may dala akong baon. O sige, Totoy. Naiwan ka muna dito. Nakain lang kami sa karinderiya. Sige. Kuya Totoy! May dala sa iyo si Ate Rodora. Konting ulam lang. Nagabala ka pa. May baon naman ako eh. Walang bagay yan. Gusto ko lang matikman mo luto ko. Tiloy, baka mahuli ka sa eskwelahan, ha? Mamaya pa papasok ko. Ano? May bala ka pa pang bumalik sa probinsya? Hindi na siguro. Hindi ko na ako makikipagsapalaran. Kaiba pala tayo. Ako naman, pangarap ko makabalik sa lupa namin. Ito lang sa tatay eh. Nagtitiis sa pension na tinatanggap niya. Dahil sa pagkaka-aksidente. Pero sa palagay ko, masarap ang buhay sa lalawigan, ano? Conforme. Sa katulad ko, wala akong kinabukasan doon. Aalis na ako, Kuya Totoy. Alis na rin ako. Umuwi ka kagad, ha? Walang kasama lelong-beloy mo ron, ha? Sige, sasaglit na lang ako sa bahay niya. Sige. Salamat ulit, no? Pare! Sino ka? Wala ka, Posporo. Pare, bakit ba? Pare, bakit ba? Nakita niyo na, Mr. Berteo. Magaling. Magaling. Kuya Totoy! Ang lelong beloy dinala sa ospital. Ha? Bakit daw? Bigla na lang nailot na walang namalay. Sa ospital. Yung malapit lang dito. Halika, samahan kita. Alam ko yung ospital na sinasabi ng bata. Sundan natin. Anong lagay niya? Siya si Dr. Sansan. Siya ang tumitingin kay Lelong Beloy. Sa ngayon ito pa lang masasabi. Ang pasyente ay nagkaroon ng atake sa puso. Kung gaano kalakas, hindi pa natin masabi. He has to undergo some tests before we can evaluate his condition. Dahil sa kanya edad, kahit gaanong kahina ang atake, ay delikado. And it is imperative that he remains here until we can be sure how serious his condition is. Binigyan ko siya ng therapy para siya makatulog na memory. Alis muna ako. Salamat, Rodora, sa ginawa mo.
para yun lang eh. Magkapit-bahay naman tayo, di ba? Dapat tayo magtulungan. Uy, maaari bang mabalag ka sandali? Pero lang akong ibig ipakilala sa'yo eh. Totoy, siya si Mr. Doroteo. Meron siyang magandang proposisyon para sa'yo. Totoy, may magandang balita ko tungkol sa'yo. Magaling ka raw sa suntukan. Meron ka daw nagupang 3 tao sa harapan ng tindahan ni Mang Calixto at lahat yung pinatulog mo. Alam mo, humahanap ako ng isang katulad mo. Hawakan kita, ihahanap kita ng laban. At malaking salapi ang kikitain mo. Meron na rin nagalok sa akin ng ganyan. Pero tinanggihan ko. Sa palagay ko, Toto, hindi lang marunong makipag-usap yung nag-alok sa'yo. Ito ang aking proposisyon. Lumabang ka pa sa akin. At lahat ng gastos ng pang-ospital at tsubeloy mo, sagot ko. Alam ko na nangailangan ka ng malaking salapi. Pero lumabang ka para sa akin at hindi ka magsisisi. Ano? Payag na. Kung pumapayag ka, sumama ka ngayon sa akin. Sa labanan. At malaman mong kinusan doon. Nakakita na rin ako kung ganyan labanan. Sa Puparaíso, walang kwenta yun. Dadaling ka sa laban ng first class. Doon sa magagaling. Nasaan ang bata niyo? Hindi makakarating. Pilayan. Pilayan, ako natakot. Talagang may sakit. May sakit. May sakit na ka ba, ha? Paano ngayon yan? Ang daming tao dyan. Ano mo gagawa namin? Talagang may sakit yung tao. Sandali lang. Senyor Doroteo! Panyero, nabalitaan ko meron kang bagong manok sa panlaban. Yung bang katabi mo? Lapit sa bata niya. Di pala kahanda ito. Kulang pa ng trangko. Si Toto yun na. Anong ginagawa niyo rito? Bibigyan kita ng magandang laban. 7-10. Hoy! Itong kamiseta! Matuloy ang laban! Hindi pa nakahanda ito at saka na lang. Gaganda natin ang laban. Dublado! Ano? Panyero! Magkano? 10,000!
Hindi pa ako payagan eh. Magaling na naman ako. Eh, yun ang sabi ng doktor. Hindi pa raw kayo maaaring lumabas. Ang kailangan daw nyo, eh makapagpahinga. Maaari namang magpahinga sa bahay. Iinip ako rito. Siyadong tahimik. Hindi ako sanay sa tahimik. Hinahanap ko yung ingay ng mga batang naglalaro at sigawan ng mga kapitbahay. Si Beloy, basta't sinabi ng doktor na maaari na kayong umuwi, iuwi namin kayo. Totoo yan, Totoy. Oo. Hayaan niyo at kakausapin ko si Dr. Samson bago ako umalis. Sige, kausapin mo. Naisip ko, napakamahal nitong kwarto ito. Saan tayo kukuha ng babayan dito? Kami na kung bahala riyan. Huwag na ho kayo mag-alala. Doktor, kayo pala. Kamusta ang si Belly ito? Hindi masela ng kalagayan ng Tibet. Ang totoo, lilipat ko nga sa ibang kwarto para makamilis kayo. Salamat ho. Isa pa, dinaday niya yung kanyang mga mata. Parang gumanabog. Kasi yun, magagawa sa simpleng operasyon lang. Lalong magaling mo kung magagawa niyo yun. Malalaman ng mga lahat. Salamat ho. Ang karat mo pala! Mga ito! Andres Totoy! Toy! Ang galing! Galing! Bilib ako sa'yo, Totoy. Parang sinipan bumagsak yung negro. Grow. Salamat sa inyo, mga kalikso. Kung hindi sa inyo. Eh, sabi sa'yo, Totoy, Sabi mo, hindi ka pwede sa ganyan labanan. Eh, ang galing mo pala sa square. May kala mo pa yung dati na lumalaban ah. Sayang, hindi pa ako naging manager mo. Ako naman ang unang nagalok sa'yo ah. Pasensya na kayo, mga kalikso. Ang totoo niya, hindi na ako nakatanggit kay Mr. Doroteo. Nagkataon din nila sa ospital si Chubelo kaya... Ay, hindi na mali yun. Nakakapusta naman ako eh. At saka ngayon, wala si Lolo Buelo sa bahay. Dito ka na mag-istambay sa akin tindahan. Uwi na muna ako. Sige to, kung ano man ang kailangan mo eh, bukas ang aking tindahan. Sige. Huwag na kayo sumunod dyan, wala nang balato. Dito. Palagay ko, pwede kaya natin itapat si Marcial? Pwede ho. Nakalalamang lang si Marcial. Sa experience, ha? Palagay ko, parehas lang yung dalawa. Puntahan nga si Mr. Garcia. Sabihin mo, pumapayag ako. Lalaban ko si Totoy kay Marcial. Kaya lang ho naisip ko. Baka tayo magkaroon ng problema. Ano yun? Dahil sa batang alaga niya. Kay Tinoy. Pamangkin mo ni Marcial yun eh. Baka hindi lumaban si Totoy kay Marcial. Hindi problema yan. Puntahan mo si Mr. Garcia kung bahala kay Totoy. Sige na. Totoo nga ba yung balitang ayaw raw lumaban ni Totoy kay Marcial? Hindi ko masasabi sa iyo kung totoo o hindi. Pero yan ang narinig ko sa mga usap-usapan. Bakit nga kaya? Huwag mo itanong kung bakit. Itanong mo kung totoo, takot nga si Totoy. Hindi kaya dahil sa nasagupa niya na si Marcial at nalaman niya na mas malakas kaysa kanya. Pwede. Hindi naman ako naniniwala takot si Totoy kay Marcial. Baka naman may ibang dahilan. Yan din ang palagay ko. Hindi pa si Marcial ay amain ni Tinoy? Ano ngayon? Siyempre, alam nga ni Totoy. Kahit paano, magdaramdam ang bata kung silang dalawa magsasagupa. Oo nga naman. Eto si Tinoy. Pabili nga ako ng posporo. Tanong natin kay Tinoy. Tinoy, totoo bang ayaw lumaban ni Totoy sa tiyong Marcial mo? Hindi ko alam eh. Hindi ba kayo nag-uusap ng Kuya Totoy mo tungkol dyan? Hindi ko eh. Baka naman totoo yung bali-balita na yung Totoy na yun eh. Takot siya yung amain. Ba? Ang kuya Totoy ko hindi natatakot kahit kanino. Kaya lang naman siya hindi lumaban noon. Dahil bago lang siya rito. Nagtatanong lang kami. Dahil sa kami namumusta, baka kami malagay sa alanganin. Di ba kayo pumusta kung natatakot kayo? Basta ang kuya Totoy ko hindi natatakot. Nagalit tuloy si Tinoy.
usapan sa tindahan ni Mang Calixto na ayaw mo raw lumaban sa Chumarcial. Totoo ba yun? Yun nga iniisip ko eh. Kasi napahiya ako eh. Napaya? Bakit ka naman napaya? Iniisip kasi ng mga tiga rito na natatakot ka raw sa Chumarcial. Naniniwala ka ba na yan ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang laban? Hindi. Alam ko naman hindi ka natatakot eh. Gusto mo bang makaharap kong Chumarcial mo? Kung sabagay, alam ko may masasaktan sa inyo. Pero, paano naman si Lelong Beloy? Tsaka hindi naman siya tutulungan ni Chumarcial kahit na meron siya. Walang nagawa sa akin yun eh. Manda ka! Tutulugin kita ngayon. Sobra yabang. Bang, 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 bang. Ano? Hindi pa ba natin umpisahan? Sandali lang. Mga kasama, kung sino ang mananalo sa labanan ito, ay hinahamon ko laban sa manok ko. Manok ko. Kabit mo. Mo. Mr. Doroteo. Mr. Garcia. Okay. Good. Ano, pupista ka? Oo. Kanino ka ba? Si Totoy ba to? Eh, Marcial ako. Sandaan tayo. Sandaan. Kasado. No. Si Pumpung pa. Areglado. Kasado yan. Si Tenta ako. Si Totoy pa. Ano ba? Bakit hindi ka sumuntok? Puro ilag nila ang magagawin mo? Sumuntok ka naman. Naiilang ako sa ginagawa mong yan eh. Yan ang gusto ko sa'yo, sumusuntok ka paminsan-minsan. Para nag-iinit naman ako eh. Kanina pa ako nalalakik eh. Ito ba? Ito ba makakalaban ko? Eh, walang sinabi yan eh. Halika! Honey. Sumunto ka lang! Habang tinatamaan ako, lalo ako nagagalit eh. Ano? Gusto pa? Ha? Gusto pa, ha? Pwede ka pa? Nagtagal mo natin. Ano? Nalaman ka ba? Sinabi ko siya habang sumusuntok ka, lalo na akong nag-iinit eh. Ano? Gusto pa? Ha?
Tulak mo ako. Please, 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 please. Bakit ako uhuli mo eh? Sila ito naglalaban. Pan. Marami ka pa sinasabi. Sumama ka sana sa presinto. Hoy, mga putang na nyo! Mga kaga, nakapantutay sa istindahan ko. Ano hinihintay nyo? Makainom, pulutan, tahan. Bakit nyo kiniwan? Kasi naman kung hindi kami tumakbo, di pati kami nahuli ng pulis. Ano? Pagkasakulitan kanya-kanya. Sama. Dora, huwag mong pautangin ito mga hudas. Sige, kung yun ang gusto niyo magaliksto, pero wag ko kayo magpapatulak sa akin sa kariton. Pagawa ninyo, demotor yan. Besyo, kung wala akong tanglong, pagkatapos ko kayo pakanin sa akin, lad. Hindi lang ako magaliksto. Lalo naman ako kayo. Ano lang? Isa ka patarantado. Hindi mo ba alam na pulis ang nakapustahan ko? Dinala ko sa presinto. Magdamag ako hindi nakakatulog. Ang lalaki ng lamok, ang lalaki ng kuto, ang lalaki ng multa. Kayo naman kasi itay eh. Bakit ayaw niyo pansigilan yung biso niyan? Marami namang mapupustahan. May sabong dyan. May illegal na boxing. Kung bakit yung illegal na laban ang gusto niyo pustahan? Ayan ang napala niyo. Nakulong tuloy kayo. Eh, nariyan naman kasi ang konsuelo namin, anak eh. Ganon! Konsuelo niyo nakakakita ng basagan ng muka. Hindi mo naman kasi naiintindihan, Rodore. Kami, nag-iibang pakiramdam kung nanonood kami ng bakbakan. Lalo na kung magagaling ang nagbubuntalan. Talagang hindi ko naintindihan. Ito ang tandaan nyo. Kapag hindi nyo tinigilan yan, darating ang araw na hindi lang yan ang mangyayari sa inyo. Bakit mo pandagdagan? Hanggang dyan lang. Hinay. Tatindi ko sa mga kaliksto kay Totoy. O, ito, 3,000. Tama sa akin. Sige. Ah, 3,000. ito lang bahala dyan, ha? Ayos na to. Ayos na to. Alam nyo na, patakaran. Sige, saan nyo na. Yan ang napala mo. Tarantado ka kasi. Kung malugang tuhod mo, sinabi ko na kasi sa'yo, huwag kang tumabi kagabi. Huwag niyo sa bayan. Hindi ka kaya nabita. Mr. Medea. Kilala mo ako, Mr. Doroteo. Hindi ako marunong matigatig pagdating sa sugal. Lalong-lalo na kapag ang mano ko ay katulad ni Binong Tiwag. Ikaw na yata ang pinakamatapang na manager sa buong mundo.
Bakit? Sino ang inakalang mayalyamado sa laban? Bata mo? Diyan ka nagkakamali. Kung yan ang akala mo. Alam kong veterano si Binong Tibak mo. At maraming panalo. Pero huwag kang kakasiguro. Nakita mo na kung paano kumilos si Totoy ko. Mr. Doroteo, magyayabang ba tayo sa buong araw o sisirain natin ang pustahan? Hindi naman. Baka gusto mong dagdagan. Bakit kulang pa ba sa'yo 20 mil? Pwes, gawin natin 30. Sado? Sige. Ito nga. Si Bino ako, pare. Si Bino? Hindi mo ba alam? Ano, kita lang ulit nakalaban ni Bino? O, ganun ba? Nagkabito na rin ako, pare. Malyamado. Alam niyo na kung saan tayo pupusta. Matihado sana. Pero palagay ko si Totoy na rin ang Malyamado dyan eh. Hindi ko pa nakita nakipaglaban si Totoy eh. Maganda lalaki ba? Bakit? Saan ba kayo nakapusta? May Totoy sana. Magandang lalaki. Ah, magandang lalaki. Abante. Basta! Mahirap itong laban na ito. Kaya na si Binong Tibago!
isipin, Totoy, na ako hindi na nagpapasalamat sa ginawa mo para sa akin. Pero, dapat mong malaman na bumigat ang aking kalooban nang mabalitaan ko na ikaw pala ay naging isang bataan ni Mr. Dorotheo. Ang pinasukan mo yan ay hindi magbubunga ng mabuti. Chong, huwag niyo nang problemahin yan. Ang mahalaga, ang pangako ni Doktor, naliliwanag ulit ang paningin niyo. May aalis mo pang isipin ko kung ano na nga ang nangyari sa iyo. Isang araw, Totoy, ay matatagpuan mo ang isang taong mas malakas sa iyo, mas mabilis, mapagis. Di, sayang lamang pagmamalasakit mo sa akin. Sapagkat iisipin ko na kung kaya ka napahamak, ay dahil sa pagpapagamot mo sa akin, ayoko ng ganun. Mas mabuti pang tuluyan na akong mabulag. Huwag kayong magsalita ng ganyan, Chong. Hindi naman ganun kagrabe ang mga pangyayari. Ano hindi? Itong tanda mo, Totoy. Ayaw ko nang lumabang ka. Ipangako mo sa akin na titiwalag ka na sa pangkat ni Mr. Dorotheo. Ipangako mo, Totoy. Gusto ko marinig. Si Beloy. Tama ang Beloy mo, Totoy. Alam kong kaya mo lang naman tinanggap ang alok ng Mr. Dorotheo dahil sa laki ng iyong pangangailangan. Pero ngayong nalutas na ang lahat, naoperahan na si Lelong Beloy, wala ka ng dahilan upang manatili sa kanyang hanap buhay. Marami namang mapapasukan diyang magandang trabaho. Maliit nga lang ang kita. Pero marangal naman. Totoy, makinig ka sa amin. Ang kabutihan mo, ang iniisip namin. Inuulit ko sa iyo. Hindi ako gagaling hanggang nalalaman ko na hawak ka pa rin ni Mr. Dorotheo. Oh, Totoy. Gusto sana makausap si Mr. Dorotheo. Oo, Totoy, halika, maupo ka. Pito! Hindi mo lang kape si Totoy. Hindi na ho. Tama to. May kailangan ka. May sasabihin mo sana ako sa inyo. Sabihin mo, kailangan ng balik. Pakito, kunin mo yung checkbook ko. Hindi ho. Hindi ako naparito magpunta. Sabihin mo. Alam mo naman, hindi ako makakatanggi sa iyo kahit na anong hilingin mo. Napag-isip-isip ko na hindi na ako lalaban ulit. Ano? Hindi ka nalalaban? Bakit? Huwag niyo sana mamasamay na aking pasya. Ngayon ako pang sariling dahilan. Totoy, sabihin mo sa akin ang totoo. May ibang kumukuha sa'yo? Hindi ho, Mr. Dorotheo. Sinabi ko na sa inyo na hindi na ako lalaban ulit. Pero bakit, Totoy? Hindi ka ba maligaya sa binibigay ko sa'yo? Gusto mo pag-usapan natin ng mabuti. Maaring... Labis ako nasisiyahan sa ginawa ninyo para sa akin. Pero sa mula't mula pa, alam niyo na lumaban ako dahil sa isang bagay lamang. Ang may paggamot ng aking kuya. Ngayon magaling na siya. Kailangan bumalik na ako sa isang buhay na tahimik. Pero hindi mo naiintindihan na hindi mo kikitain ang kinikita mo sa ibang hanap buhay. Alam ko po yun. Pero sabi ko nga ako, gusto ko nang manahimik. Babalik na lang kami ng Chubeli ko sa probinsya. Doon, kahit na paano, mabubuhay kami. Sanay ho ako ron. Totoy, pakinggan mo. Nag-usap kami ni Mr. Garcia na ikaw ay lalaban sa isa sa kanyang mga bata, si Turumbakal. Pagbigyan mo lang ako ngayon, itong laban na ito, matapos manahimik ka na. Mr. Dorotheo, Makinig ka muna. Ang sabi mo ay gusto mong umuwi sa probinsya. O siya nang gawin mo. At bibigyan pa kita ng isang kapirasong lupa upang makaroon ka ng kaunting kabuhayan. Pero Totoy, pagbigyan mo ako ngayon. Isang laban na lamang. Tandaan mo, tinulungan naman kita sa oras ng iyong pangangailangan. Huwag mo akong biguin ngayon. Ano ang mukhang ihaharap ko sa aking mga kaibigan? Kay Mr. Garcia. Totoy, isang laban na lamang. Hindi
hindi ka magsisising pinagbigyan mo ako. Mga kaibigan, sa gabing ito ay ibibigay namin sa inyo ang isang dakilang labanan. Isang labanang maiahambing natin sa isang kampyonato sa Silangang Asya. Pinakikilala namin sa inyo ang humahamon. Isang mananalong kilalang kilala sa larangan ng pakikipaglaban. Isang lalaking hindi pa natatalo. Ang ipinagmamalaki ng Pook Paraiso. Walang iba kundi si Totoy Bato! At ngayon, ang kasalukuyang hinihirang na kampyon, ang hari ng mga mananalo at pinagmamalaki ng bayang ito, isang lalaking walang sindak at may kamaong bakal, si Turong Bakal! Mga kaibigan, magpustahan na kayo! Baka wala nagpapadihado lang.
Oo nga ho eh. Hatras! Uwi na tayo! Yo! Toy? Totoy, maaari pa kitang mapangutan. Ano yun? Alam ko ang nasa loob mo, Totoy. At hindi kita masisisi. Ngunit siya ng batas ng gubat sa gitna ng lungsod. Ang nananalo ay siyang hinihirang. Itinapasan sa balikat at hinahangaan. Ngunit ang talunan ay iniiwasang tulad ng isang taong may sakit na nakakahawa. At lalo ka nang magdaramdam kapag nalaman mo ang usap-usapan. Sabi nila, hinulog mo raw ang labanan. Wala sa akin kung anong gusto nilang isipin. Ano man ang dahilan ng aking pagkatalo, ay hindi ko kailangang ipaliwanag sa kanila. Ang mahalaga sa akin, ay hindi ko dapat ikayanan nangyari. Kung gano'n, wala na rin palang halaga sa'yo ang mga taong hindi naniniwala na ikaw ay nagpatalo. At ibig ko lang malaman mo na nasasaktan ako kapag naririnig ko ang kanilang Dora, ako'y tagalalawigan. Hindi ko lubos naiintindihan ang isipan ng mga tagalungsod. Ang patakaran sa buhay na naituro sa akin sa pulsarang pagkabata, ay huwag kong linangin na aking kapwa sa anumang bagay. At yan ay natutunan ko sa isang pangkaraniwang tao. Isang lalaking hindi nag-aaral. Ngunit may paninindigan at may isang salita. Ano ngayon ang gagawin ko? Hindi ko alam. Kahit ano pang sabihin mo, Desyo, hindi ako maniniwalang hindi binagsak ni Toto yung laban. Ban. Kita mo namang pigil ang bitaw ng suntok at madaplisan lang tumutumba. Ang laki pa naman ang ating pusta. Kayo naman, oo. Paano naman ninyo nasabi na daplis lang ang suntok ni Turong Bakal? Eh baka mamaya kung kayo ang abutan ng daplis na suntok ni Turong Bakal baka sa hindi lang sa ospital kayo pulutin, sa cemetery pa. Eh, bakit ako ihambing mo sa kanya? Eh, hindi naman ako makikipaglaban. Ban. Hindi pala kayong kalaban Di magsawalang kibo na lang tayo. Talo tayo. Di pasensya na lang. Mas malakas yung nakalaban ni Totoy. Tapos, kaysa sa magbintang tayong inilaglag yung laban. Makalikto! Wala na si Totoy sa kanila. Nasaan? Nagsabi ng kapitbahay, hindi para umuwi mula kagabi. Nakita nyo na. Maliwanag na lahat. Ito ang nangyari. Yung si Toto ay pumusta sa kanyang kalaban. Ban. At pagkatapos saka siya nagpatalo, di malaki nga naman ang kanyang kita. Eh kung hindi na, bakit siya magtatago? Hindi siguro natatakot siya sa kanyang manager na Mr. Dutre. Napakalawak naman na isipan mo, Tay. Hindi lang umuwi yung tao, sasabihin mo na kaagad na nagtago. Dahil mo pa albularyo Hindi pa pumuputok ang pigsa. Tinatapalan na. Uy, bakit hindi siya umuwi? Aba, maraming maaaring mangyari. Hindi sa ano pamaro, Dora. Mukha yatang may katwiran ng tatay mo. Ano? Katwiran? Bakit nakakaintindi ka ba ng katwiran? Kayo? Nakakaintindi kayo ng katwiran? Kung kayo may katwiran tao at mabuting asal, hindi kayo pupunta sa ganyang klase labanan. Tabi-tabi sa kaluluwa ng tao. Para kayong mababangis na hayop na uhor sa dugo. Lalong madugo ang labanan. Lalo nag-iiba yung inyong kasiyahan. Sa mulat-mula pa. Hindi
hindi ko na kayo maintindihan. Kaya pinilit ko kagabi na panoorin ang labanan. At anong nakita ko? Walang iba kundi kalupitan. Hindi ang kalupitan ng mga naglalaban, kundi ang kalupitan ng mga manonood. Nakita ko sa kanilang mukha ang kasiyahan. Ang tuwa sa tuwing may napapahirapan sa gitna ng ruweda. At kung akala nyo kayo'y taong may pag-iisip at magandang asal, nagkakamali kayo. Alam kong nagkulang ako sa iyo, Ikay. Mula nung umalis ako rito sa atin, hindi na ako nakadalaw sa inyo. Sana, patawarin niyo ako. Masyado akong naging abala at lubos akong nagsusumikap upang pagumot si Chubeloy. Kung kaya hindi ako nakaalala. Nung kayo ay nabubuhay pa, nagkulang na rin ako sa inyo. Hindi ko kayo napagbago. Hindi ko na ipakita sa inyo ang sapat na pagmamahal na dapat asahan sa isang anak. Isang bagay lang ang mahali kong ipagmalaki. Hindi ko kayo nilabanan kailanman. Kaya nagsusumamo ako sa inyo. Humihingi ako ng tawad sa inyo, Itay. At humihingi rin ako ng tulong sa lahat ng aking gagawin. Beloy? May tao ba sa buwan? May nagsasabing meron, may nagsasabing wala. Eh ano sa palagay niyo? Tingin ko meron. Nagtatago lamang yan. Eh saan nagtatago? Yun ang hindi ko alam. Pero nararating ng rocket ship natin yan, ano? Oo, parating yan. Balang araw, pag yung mga rocket ship na yan naayos na, para ka na lang bumabiyahin papuntang Bacolod o Cebu o kahit Divisoria lamang. Eh sa araw, may nakakarating bang tao? Hindi ka ba nakakarating dyan para ka na sinityan. Totoy! Kuya Totoy mo nasa probinsya. Hindi yun, dito! Yung, kumusta ka, Tinoy? Mabuti, kuya. Totoy, kumusta naman ang probinsya? Wala akong pagbabago. Alam mo, hindi na ako nakapagpasalamat sa iyo nung maalis yung benda sa mata ko dahil sa nervyos Yung pala nareglo mo na pala lahat bago ka umalis, ano? Yung tayo ba naman magpapasalamatan pa? Siyong, narinig niyo ba ang usap-usapan sa lugar na ito? Tungkol ba sa huli mong laban? Oo. Maaari bang malingid sa akin ang mga usapang ganyan? Alam niyo, Chong, gusto ko sanang kalabahan ulit si Turong Bakal. Sige, kuya, labanan mo ulit si Turong Bakal. Tinoy, ikaw pumanik na't matulog at mag-uusap kami ng Kuya Totoy mo. Sige. Oo. Ano ka mo? Lalabang ka uli. Akala ko ba nangako ka na sa akin, hindi ka nalalaban. Katapos ngayon, pagpapatuloy mo na naman yung dati mong gawain. Si Beloy, hindi niyo ako naiintindihan. Gusto ko mabura sa isipan ng tao. Nahinulog ko ang laban. Pangalan natin nakasalalay, Chong. Yung bang dahilan? Hindi ba kaya ang laki ng kinikita mo kung dahilan kung bakit gusto mo na naman lumaban? Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kung talagang gusto mo makalaban si Turong Bakal, si Calixto. Si Calixto tutulong sa iyo. Chong, si Mang Calixto na siguro ang pinakagalit na tao sa akin. Tiyak na hindi niya ako tutulungan. Ano ba naman hindi? Talagang ganyan si Calixto. Pabigla-bigla. Pero mabaitin niya. Marunong makinig sa katuwiran. Lalo na kapag si Rodorang nakipag-usap sa kanya. Chong, pag si Rodorang masusunod,
Hindi ko na makakalaban si Turong Bakal. Alam niyo naman, mula pa noon tutuloy siya sa ganyan labanan. Iba naman ang usapan ngayon eh. Ang tema eh, gusto mong ipakitang ikaw eh hindi isang masamang tao. Hindi lang si Rodora dyan. Kaya kausapin mo si Calixto. Sasamahan kita. Tsak na tutulungan ka na. Sige, magsalita ka. Pero pagbutihin mo. Dahil kung hindi, punyeta, may mangyayari sa'yo dito. Lalo-lalo na naririto kayo sa bahay ko. Alam ko naman kung anong pinagpuputok ng buti nyo eh. Akala nyo binagsak ni Toto yan, labang kito ng bakal. Kal. Yan ay malayo sa katotohanan. Oy! Matagal na ako nanonood ng mga laban. Marami na akong mga batang hinawakan. Alam ko kung bumubunta o pinipigilan ang suntok. Hindi ba na yan? Bakit kayo narito? Mr. Doroteo, gusto kong lumaban ulit kay Turong Bakal. Ano? Para ihulog mo ulit? Hindi ko inulog ang laban. Yan ang sabi mo. Kasaya lang kayo ng panahon. Mabuti pa yung malis na kayo. Mr. Doroteo, minsan ay nakiusap kayo sa akin. Nabigyan kayo ng isang laban pa. At yun ang magiging huling laban ko. Yan din ang hinihingi ko sa inyo ngayon. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataong may tayo kung aking pangalan. At kung matalo ako, handa ako sa anumang parusang igagawad niyo sa akin. Mr. Doroteo, yo. Ako at saka ang taga ko, paraiso yung naniniwala kay Totoy. Kaya bilang patunay, eto ang 20,000 piso, para sana sa inyong pusta. Kung sa bagay ito'y napakalikit na halaga para sa inyo, Pero sa amin eh, isa ng napakalaking kayamanan, Ewan ko ba kung bakit napakalambot ang puso. Pero ito ang tandaan. Pag naulit ang nangyari, tago na kayo at hindi ko kayo lulubayan. Maraming salamat, Mr. Doroteo. Maraming salamat ho. Hindi kayo magsisisi. Yes? Si Garcieto? O ano, Panyero? Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Ganito yon, Panyero. You can call me a sentimental fool, but I still believe that my boy Totoy can beat Turong Bakal. Alam mo, hindi ako kumbinsido sa pagkatalo ni Totoy. Kaya kung gusto mo, itapat natin ulit ang dalawa. Anytime. Mari ba ako tumanggi sa grasya? Natural naman ang halo ko. Panyero, 60,000. 60,000? Paano? Kailan? Kailan mo gusto? Bukas. Bukas? Huwag naman bukas. Hindi pa nakahanda si Totoy eh. Panyero, ikaw naghamon kaya pinagbibigyan kita. Ayaw kong masabi mo hindi kita pinagbibigyan ng makabawi. Oh, ano? Sige, bukas. Reglado. Usual arrangement? Reglado. $60,000? Ano kaya pumasok sa ulo ni Mr. Doroteo? Nakaisip siya kaya ng paraan upang talunin ako? Boss, walang labang si Totoy kay Turo. Hindi bale. Sisiguruhin natin na hindi tatalunin ni Totoy si Turong Bakal. Hello? Si Bastong nga ito. Oo. Stay Garcia. Meron akong trabaho ipagagawa sa'yo. Makinig ka mabuti. Madali ho yan. Oo. Ako na ang bahala dyan. Oo. Totoy! Walang tsubelo mo riyan. Tsaka si Tinoy. Ito sulat.
Nabalitaan kong kalalabas lang ng tubeli mo sa ospital, kaya ako naparito. May isang tao nagbigay sa akin ng sulat na yan eh. Kailangan daw magpatalo ka. O hindi mo na makikita ang tubeli mo. Pati na si Tiroy. Sir, hindi kaya nakalagay dito sa sulat na ito. Totoo sinasabi niyang sulat na yan. Hindi nagbibiro yung mga taong yun. Kung ano nakalagay dyan sa sulat, tsaka gagawin na yun. Meron pa bang ibang nakakalam sa bagay na ito? Meron, yung kumpare ko. Tiniente Gasa. Pare, tira. Nang mabasa kong sulat na yan, pinagbigay alam ko agad sa kumpare ko ang lahat ng mga pangyayari. Kaya hindi mo ako masisisi sapagkat hindi ko alam ang gagawin ko eh. Kaya pinuntahan ko siya. Ganda gabi siya, tatay. Magandang gabi naman, no? Kilala mo siya, di ba? Oo. Alam mo, huwag mong isiping nagbibiro ang mga taong yan. Lahat ng bagay gagawin niya ang pagkuwata na ang pinag-usapan. Tingnan mo ang ginawa sa kanyang mga kamay. Dinurog nila aking mga kamay. Nang hindi na nila ako pagkinabangan. Anong dapat kong gawin, Teniente? Hindi kita masasagot sa bagay na yan. Pero kailan ba yung lawan? Bukas ng umaga, alas 10. Kung ganon, meron pa tayong 12 oras para makita ang tiyumo at ang bata. Malaki maitutulong ni Bino. Dati siyang bata ni Mr. Garcia. Alam pa niya ang mga hideout nila, pati ng mga tao nakapaligid sa kanya. At isa pa, dapat natin paglihim ang bagay na ito. Hindi nila dapat malaman na sinusubaybayan natin sila. Noon, pinipilit namin silang mahuli sa maraming uri ng kasalanan. Ngunit wala kami mapatunayan, kundi pagsugal lamang. Ngunit lumalala na ngayon. Serious physical injuries, kidnapping. Sino makapagsasabi? Baka susunod din murder na yan. Kaya kinakailangan mawasak na ang vice ring na ito. Umasa na lang tayo bukas. Isang bagay lamang. Ayokong malagay sa katayo ang bubukas, Totoy. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ay muli nating masaksihan ang sagupan ng dalawang pinagmamalaki ng kanilang mga po. Si Turong Baka! Napapunta kay Totoy. Bakit to? Mukhang wala sa kondisyon at matamlay. Baka may dinaramdam. Kanina nga, nung masalubong natin, hindi man lang tayo pinansin eh. Bakit naman? Hindi naman ho siguro. Ang parada, Mr. Doroteo, ay 60,000 piso. Mas ko ito. Matamlay. Hindi naman ganyan yan ah. At ito ay sinagot naman, Paglalaban niya Mr. mukhang Garcia. tigre. Hindi naman marahil kaila sa inyo na dito rin sa ruwedang ito, una nagkasagupa ang dalawang ito. At dahil sa paghahamon ni Mr. Doroteo, ay tinanggap ni Mr. Garcia upang maalis sa alinlangan kung sino sa kanilang dalawa ang tunay na kampiyon. Kaya mga kaibigan, magpustahan na po tayo! Basco, alam mo na ba gagawin? Kung manalis dito, nakawalan ko ang matanda. At kung si Toto yung manalo.
Tutoy!